A Day in My Life as a Work From Home Mom, Solo Parent Edition. Good day everyone! Marami akong ganap sa araw na to at marami akong dapat asikasuhin after sa trabaho. But first things first, mangangapi muna tayo today. I decided to have hot coffee para maiba naman pero bet ko talaga ang iced coffee. I wanted to try something different naman so I just had it and took one donut for my snack until the end of my shift. Nasanay na rin talaga ako na walang masyadong kinakain sa buong shift ko. After my work, pumunta ako sa palengke at yan lang ang na-video ko. Naa-amaze kasi ako sa dami ng bilihin kaya minsan nakakalimutan kong mag-vlog. Pag uwi ko, winelcome lang ako ni Cookie at ang kanyang laruan na malapit nang maputol ang ulo dahil sa kagat niya. In-arrange ko lang muna ang seafoods na nabili ko at konti lang ang binili ko today dahil nakabili na ako ng pork at chicken kahapon. So isda, shrimp at squid lang ang binili ko sa palengke. Tapos napagpasyahan ko na mag-nap muna at saka na i-arrange ang mga gulay na pinamili ko at itong si Cookie patagad sa mama niya. Gustong magpalambing. I took a nap for 3 hours at ginising na ako ng alarm clock ko today kasi nangangalabit. Gusto niyang lumabas kami sa kwarto at kumain. Kaya dumiretso na lang ako sa kusina at nagluto ng manok na dinefrost ko para gawing fried chicken at tinimplahan ko na lang at minarinate muna while naghahanda naman ako ng ingredient para sa pinakbet na lulutuin ko. Nasugatan ako kagabi sa kutsilyo pero ganun talaga, minsan hindi mo makokontrol ang disgrasya pero konting galos lang naman. Niluto ko na lang ang chicken at sa kabilang pan naman niluto ko na rin ang pinakbet. Supposedly gigisahin ko pa ang pork pero lutang pa ako niyan at inuna ko ang sibuyas at bawang pero naging pinakbit pa rin naman siya. Nilagyan ko rin ng bagoong from Bagoong City ang pinakbet for additional flavor and by the way they are on 8/8 sale today so you may check out their bagoong sa comment section na lang. Nung maluto na ay kumain na lang kami ni Jeff at taghanda rin ako ng ready mixed gravy for the sauce ng manok. After namin kumain at maglinis, nakikipaglambing ako kay Cookie na parang naiirita na sa akin. Then dumiretso na ako sa paglilinis ng ref dahil magre-restock ako sa pinamili ko kahapon and I am using these sustainable pods from Suds na multi-purpose cleaner na. Sa halagang 16 pesos per pod, makakagawa ka na ng 500 ml cleaner so sulit talaga siya dahil it could go a long way. In-arrange ko lang ang mga pinamili kong spices at mga gulay sa tray at yung mga prutas rin. Yan lahat ang pinamili ko at mga 1,500 pesos lang ang budget ko niyan. In-arrange ko na rin ang grocery namin kahapon sa ref at satisfying talaga sa akin na mag-restock ng fridge. Multitasking ako niyan at nagluto ako ng pork humba today. Matagal kasi siyang maluto so habang nag-a-arrange ako, niluto ko na lang siya para mapalambot ko ang pork. At habang sinisimmer siya ng low heat, yung ibang pinang-grocery ko nilagay ko na lang sa pantry cabinet ko. Yung iba old stocks na yan at dinagdagan ko lang. Nag-refill na rin ako sa mga mason jars ko ng cornstarch at cocoa powder dahil madalas ko rin itong gamitin at ang mantika. Chine-check ko naman ang niluluto ko at nag-preserve lang ako ng minced garlic na nilagyan ng olive oil para less time consuming sa paghihiwa ng mga spices at nagluto rin ako ng chili garlic oil using my Simplus food processor. Niluto ko lang siya at tinimpla ng oyster sauce, brown sugar, black pepper, and more olive oil because we wanted it oily tulad ng mukha ko. Charing lang. In-arrange ko lang ito sa food container at nagprito rin ako ng danggit for the side dish.
Nilagyan ko nga pala ng black beans at banana blossom sa last part ang humba, pandagdag aroma at lasa nito. Andong maluto na, I just plated our dinner with Jeff at may natira pa akong pinakbit kanina so kinain ko na rin lang. Naubos ang buong araw ko sa pag-restock at paglilinis pero masaya pa rin naman sa pagkiramdam na na-organize ang mga gamit kahit papaano. At dahil pasukan na nila ni Jeff, I just arranged his school supplies sa bag at plastic envelope na dadalhin niya sa school. I made sure na wala nang kulang pero kulang pa rin pala. Akala mo nabigay mo na lahat pero bakit parang kulang pa rin? Charing. Basta oy, ang importante na arrange na yan siya at tumiretso na ako sa kwarto para matulog at mag night skincare routine. And thank you so much for watching. Bye!